Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo sa lahat po ng mga nandito po sa akin ngayon. Thank you very much for being here. Today is May 27, 2026, tawas number 7 sa lahat po ng Aquarius. So be reminded lang po guys na hindi po lahat ng Aquarius may sakit. Para po ito sa mga tao po na may nararamdaman. And if ever po na meron nga po, so pwede po kayong makinig, pwede kayong magstay po dito po sa channel po natin. Pwede po ninyong tingnan po yung ibang tawas ko regarding po sa tawas, no? Regarding po siya sa Aquarius, no? So, kung sakasakaling nandito ka, thank you very much po din. And shout out po sa lahat po na nagko-comment dyan. And gusto ko rin pong ipaabot sa inyo na maraming salamat po guys, no? May isang tao po na nag-comment sa akin na yung nakaraan po is tawas number 6. Actually, nilagay ko pa rin yun is tawas number 5. So, this is actually tawas number 7. And thank you very much po, no? So nakakatulong po na grabe po yung text po ninyo sa akin, no? Kung sakasakaling mali po ako, kahit ano po yun, maraming salamat po sa ikakaayos po ng aking channel po, no? Ang channel na ito is para po sa inyo. So be with me sa lahat po na nandito po sa akin. Sabayan po ninyo ako sa tinatawag po natin na dasal. So be with me always, no? Jesus ko, maraming salamat po sa lahat po ng biyayang binigay mo po sa amin, sa lahat po ng Aquarius, bigyan mo po sila ng lakas. Bigyan mo rin po sila ng lakas ng loob, katiwasayan po ng isip na sana po makuha po nila lahat po nila ng kagustuhan. And basbasan mo po, Diyos Ama, ang mga pangalan po na ito na siya pong tutulong po sa akin sa pag-alis po sa lahat po ng mga masasamang espiritu. Christate misum Christi Pater Salvame, Christate misum Christi Pater Salvame, Christate misum Christi Pater Salvame, Paternum Deum Christum Solumi Christatem Christum Igosum, Jesus Nazareno, Ridelius Husdom Christum Di Prunus Sotrostrum, Omni Salvame, Salvame, Salvi Igosum, and Rebeltal Isastaris Maluwas Igosum. So Aquarius, kumusta na ho kayo, no? And be reminded lang po, no, kung sakasakaling nandito ka sa akin, maraming salamat po sa inyo, no. Kung sakaling hindi ka Aquarius, welcome po sa channel po natin. And dito, no, ito po yung tinatawag po natin na ito po yung tarot deck na ginagamit ko po sa lahat po ng aking tawas, no. And maraming salamat po, no, sa lahat po na nakasubaybay po sa akin. Thank you very much po. Aquarius, January 20 hanggang February 18. Aquarius is air. So, air sign po ang Aquarius, ha? Aquarius. Ngayon lang po lumabas itong ano po, dilaw po sa ating card mula pa po kanina. So sa Aquarius po, no, actually ito po yung tinatawag po natin na pinaka main dish po ng tinatawag natin na Aquarius sa ngayon. I have 9 cards here. Kung makikita po ninyo, no, meron pa akong siyam. And siguro dyan, kita pa na po ninyo yan, no. So kung makikita po ninyo, siyam po yan lahat, no. And ngayon po is 9 numbers. So, so connected po ito sa tinatawag po natin na the grid, na kung saan nandoon po yung 1 to 9, and ang pinaka-zero po nito is yung tinatawag po natin na pinakagitna o yung tinatawag po natin na spirit. And ito, kung alisin mo yung pang-apat, so may iwan po yung 5, and then yung 4 po na yan po is magsisimbolize po sa atin na tinatawag po natin na element, no. And element din po ito yung 4, pero mas connected po siya, mas madali po niyo i-connect po sa physical aspect po ng isang tao. So ngayon ang Aquarius po actually is more on, ang iniisip po niya is yung sa kanyang syota, no. And sa kanyang syota, sa kanyang mahal, sa kanyang project, sa kanyang mga anak, sa lahat po ng malapit masyado sa kanyang puso, no. Ito yung pinaka problema o pinaka ano po ngayon po ng ating mga kababayan na Aquarius, no. Bakit po kaya, no? So itong main problem po na to, makokorespond po siya sa tinatawag po nating mind, or tinatawag po natin na the conscious mind, no.
And the conscious mind is tinatawag po nating the blasted oak. So, pwede pong sabihin po natin na itong si Aquarius ngayon, medyo, yung jowa niya ba, yung mga mahal niya sa buhay, yung mga project niya, parang, nagiging sagabal po ito sa kanya. Parang ito po ang nagbibigay sa kanya ng problema, no? So, hindi lang po masasabi natin na si jowa niya, kundi sa lahat po ng mga mahal po niya sa puso, no? Yung pang taong inaasahan niya, no? And actually, nagkakaroon siya ng problema nito. And pagdating po dito sa tinatawag po natin na subconscious mind, he was thinking, he or she was thinking na, actually, yung the archer o yung tinatawag po natin na number 7, no, yung may dala po ng ano, kinakaya po niya, no. Actually ito magre-represent po ito ng bagong bahay, lilipat siya, aalis siya, madidestino siya sa ibang lugar. Pwede pong sabihin po natin na sasakyan. So it means to say, actually this one symbolizes movement. And ito po yung tinatawag po natin na subconscious po ni Aquarius. And bakit po, no? So ito pong kasing pinaka main po niya is like yung asawa niya, yung mahal niya, no? And ito po pwede pong sabihin po natin na ito kasing mga nakaraan po na to, itong mahal po kasi niya is yung parang nakapagpakulong po sa kanya, no? And unti-unti po itong nalalaman po ni Aquarius na, kumbaga kung sa kanta pa ni Carpenters, kung mahalin mo ako, hindi mahalin mo ako, no? Huwag mo akong mahalin dahil gusto mo, dahil ginusto mo, no? Mahalin mo siya as is na siya. Marami ka kasing gustong magbago sa kanya. And dito naman sa in the future po, sabihin po natin ni Aquarius na ano na po siya, yung parang kumbaga sa akin, hindi na siya natutuwa sa ginagawa po sa kanya, no? Ako masasabi ko talaga po ito po'y magko-correspond po ito sa mga mahal po sa buhay. And ano siya actually, parang disappointed po siya masyado sa kanyang nagiging jowa, sa kanyang nagiging asawa, no? Ito ang sinasabi ko sa inyo, Aquarius, na bakit ba sinasabi ko sa inyo na I think it's okay po na mag-asawa ka. Pero wag mong iasa lahat sa asawa mo, pati ba lipstick mo, iasa mo sa asawa mo. And I would say na sabihin po natin na kapag ang mag-asawa ngayon, hindi po sila magkakasundo. And si babae po, actually trabaho ng trabaho. Si lalaki naman po, nagtatrabaho po. Pero para sa kanyang ano lamang, sa kanyang bisyo lamang. No? And marami po akong masasagasaan po nito kasi marami po akong kakilala po dyan na mga kalalakyan. Lalo na po pag ang babae po ang nagtatrabaho, no, na parang easy go lucky na lang po si husband, uuwi na lang po doon, yung pera niya, pinagagastusan niya, sa kanya lang po. And lahat po, si babae po ang lahat, ano. Madami po akong kilala po na ganyan. And I would say na si lalaki po, kung sakaling nakikinig ka po ngayon, ang isip mo kasi kung mag-asawa ka, it's just like ibigay mo po sa kanya lahat. Hindi ko sinasabing ibigay mo sa kanya lahat ng sweldo, ng ganito, kundi kumbaga sa akin, nag-asawa ka po for the purpose na gusto mo. Hindi po dahil gusto niya. No, yung bagang mag-asawa ka, it means to say na yung sahod mo, pwede mong ibigay mo sa kanya, pwedeng alam niya, no, na kahit papaano, may karapatan po siya sa sahod mo. Kasi pinag-isa po kayo sa batas po natin, di po ba? And ito yung sinasabi ko po dahil po marami po sa atin, lalo na po na may mga trabaho na kesyo may trabaho ang asawa nila, sila naman is happy-go-lucky. No, we always think our responsibility. Kung hindi man responsibilidad mo, at least yung mga anak mo. Na kung sakasakaling hindi mo kaya ng ganun, so ano po, prank ka lang po, sabihan mo si misis mo na hindi ko kaya ang ganito, na hindi ko kaya ang ganyan. Hindi po na pag pinagsasabihan ka, nagagalit ka po, and go on, no? And pwede mo na pong saktan si misis, no? And actually guys, no, hindi sa iyo lahat to, no? And sinasabi ko lang po sa inyo kasi ito nakikita ko dito, no, na kumbaga sa akin, itong si Aquarius, malalaki ka man o mababae, parang kumbaga sa akin is like, nadi-disappoint ka sa pag-aasawa mo. And hindi masasabi ko ba na kasalanan ng asawa mo? No, actually it's not also.
malaki din kasi ang pagkukulang mo dito, Aquarius. Pwede kong sabihin ko kasi dito na from the beginning sana dapat sinabi mo kung anong gusto mo, hindi yung naasa ka lang. No, ito ang malaking pagkakamali po sa atin kasi sa atin mga tradisyon mga Pilipino, maaga pa lang asawa na ng asawa pero hindi mo sinabi kung anong gusto mo. Akala mo kasi pag nagbo-boyfriend ka, okay na lahat. Pag sinabi mo magpapakasal kayo, okay na lahat. No, actually it's not. Umpisa po 'yun ng mundong masalimuot na pinasok mo. No, and then you expect everything from him, pati pangarap mo, pati ano mo. No, kaya nga po ina-advise ko lahat sa mga kababaihan po kasi actually ito sa mga kababaihan na hindi pa nadadapa. Marami po ako niyan, no, mga nadapa na pero maano pa rin, no. Kumbaga sa akin mahaba pa rin ang sungay. Kumbaga sa akin, you have to be clarified on what you want bago ka po nag-asawa, no. And you have to be ano na ang pag-aasawa, it's not actually the end of things, no. Actually is the beginning of something na hindi mo kilala po yung kinakasama mo, no. And kung hindi ka pa po tapos sa pag-aaral, lahat iniasa mo, mga anak mo, mga ano mo, lahat po sa kanya, then do you think na forever po siya na nandidiyan sa'yo? I don't think so. Kasi wala sa batas po natin na sinabi na ang lalaki po magmahal lang po ng iisang babae lamang sa buong buhay. Hindi rin po sinasabi dito na sa batas na ang babae dapat po susunod sa kanyang asawa sa lahat ng buhay. Sa lahat ng kanyang buhay. No, actually, it's not. And we demonize actually, no, parang naalala ko kaagad dito si Lilith, naalala ko kaagad dito si Eva, naalala ko kaagad dito na kung saan ang religion po natin actually binibigyan po ng masamang intention po actually ang mga nilalang po na babae na lumalaban po actually sa kanilang karapatan lamang. No, and ano ang tawag nila sa atin, no, mga suwail. Ano, ako din tinatawag din akong suwail. Actually, maano ko lang dito kasi actually, it's so funny kung titingnan mo dito yung mga asawa na nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. No, kasi bago ka mag-asawa, alaman mo, wag kang mag-asawa na walang trabaho. O wag kang mag-aasawa po na lahat iaasa mo sa kanya. Na everything ba 'di ba mag-aasawa kayo, mag-i-expect ka na, yeah, dalawa na kayo na pero actually wala po kayong agreement diyan. Meron ka lang pong pinapirmahan doon na till death do us part. Ibig sabihin nun, till death do us part, ibig sabihin nun, makipagkamatayan ka sa kanya kahit ano pa man po yung mangyari. Is it true? Or I don't think so. Hindi mo ako, kahit pipirma po ako dyan, hindi pa ako ibig sabihin na susunod na lang po ako sa gusto nyo. No, kasi may sarili po akong buhay, may sarili po akong pag-iisip. No, I can do work. And then also, hindi ko talaga inaasa ang buhay ko sa ibang tao. Never po sa mga kapatid ko, never po sa mga magulang ko. So, para sa akin, para sa inyo po, na actually inaasa mo na lahat ng pangarap mo sa asawa, ito po yung mangyayari sa iyo. You will ended up being very unhappy. Kasi yung ine-expect mo sa kanya, parang yung pag-aasawa mo ba sa kanya, actually is like, pwedeng sabihin po natin na na, na kinaguguho ng mundo mo. Pwede pong sabihin po natin dito na hindi lang po sa jowa, pwede pong sa project po natin, no? Pwede pong yung kung ano man po yung mahal na mahal mo sana na pinag-umpisahan mo sana, hindi po ito nagwo-work out the way that you want it to. No? And pwede din po ito sa mga anak po natin, na kumbaga sa atin, ngayon mag-aanak ka. And then, syempre, pinapalaki mo sila, lahat-lahat na. And by the age po siya pong lumaki na po sabihin po natin na may sarili ng pag-iisip, no? Saliwa po siya sa lahat po ng sinasabi mo. Bakit? Kasi yung anak mo may sariling isip yan. That is only your flesh and blood na anak. But actually, the spirit is not. Tama lang po ngaya na magbigay ka po ng suggestion sa kanya, pero hindi po sabihin na lahat po ng ginagawa niyo sa mundo is obligasyon mo.
No, mali po talaga yun. Marami po tayong mga mali po dito sa mundo natin na nakikita ko, pero para sa iba is like, they sacrifice that one because they want it too. So, kung sa isip mo, kailangan mo siyang isacrifice kasi mahal-mahal mo ang mga apo mo, hindi ayaw mong mapapariwasan, mahal na mahal mo ang anak mo, mahalin mo sila, and then don't complain. Kung pwede ka naman po magrereklamo, pero more sa akin makikita ko dito kung lahat ba ng inatang sa iyo isang inaako mo. Kasi itong pag-aasawa, well, pag inasawa mo na ito siya, paano mo mailuluwa yung nilunod mo na? Yung pinirmahan mo na. Dito po, baga sa atin, ang hirap po makikipag-divorce. So, dapat pa lang dito sa una, ganito na po nangyari, dapat kausapin mo pa rin siya. Kahit na anong oras pa man, matanda ka naman, or may bata ka pa, or ano ka pa, kausapin mo siya. Kung hindi po niya kaya ang responsibilidad niya bilang ama para sa mga anak mo, bilang asawa siya kasi pinasakasalan kasi. Kung hindi po niya kaya, then may kanya-kanya kayong buhay. Kung gusto mo naman po na makipag-ano ka po sa kanya, and then po, wag na po ikaw na malulungkot ka na you are thinking na ganito si husband, ganito si ganyan. Kasi kasalanan din po yung sinasabi po natin na yung kasalanan ng asawa mo, sabihin mo sa ibang tao is also betrayal. Marami po diyan, nagrereklamo po about sa asawa nila na kung sino-sino. Tas isa naman po itong may problema din po sa asawa niya, 'di dalawa na kayo. Pagkatapos ng dalawa na kayo, 'di lalaki na. No, hanggang sa kung ano-ano po ang naiisip ninyong dalawa. Well, actually, hindi ka pwedeng humingi ng tulong sa iyong mata po na nabubulag, sa isa din pong bulag. No? Funny thing to say na gusto mong lumago ang buhok mo tapos nagtatanong ka sa doktor na upaw. Alam mo ba yun? Doktor na upaw. Sorry po yan, Aquarius. Actually, babae, lalaki man natatamaan po nito. And dito naman, kung pagtagpiin ko na po siya dito po actually, okay, ang sasabihin ko sa inyo kung bakit po siya nagkakaroon ng problema sa asawa niya. Dito, I was confirmed to say na lalaki, isa po siyang babae, tapos ang asawa po niya is lalaki. Now, ang lalaki po actually, mayroon po itong isang bahagi po ng katawan. Like, sasabihin po natin na ang katawan po niya is like dalawa pong entity. Ang isa po is like, sampalin ka na lang po, wala tuon ang hindi mo alam. Actually, ang sumampal sa iyo is ito pong kapatid po niya na hindi ka po nakikita. And then, itong kapatid niya, dahil iniisip po siya, hindi ka po makakalaya. Hindi ka po makakaalis, no? Alam mo, marami akong lalaki na kilala na salbahe baga, na habang asawa ka, susunod ka sa kanya. Tapos kung malaya kang pumunta dito, hindi po pwede. Dapat nandun ka lang po sa bahay. Makikita ko na yan. Alam ko na yan. And dito po actually, para sa akin naman po, no, bilang isang babae din, na nag-asawa ka po, na ready ka na po dapat. Hindi ka na po na makipaglakwasahan ka pa dito kung saan dito. Kaya, normal lang sa akin po na kung isang babae ka pong ganito ka, lakwatsera ka, and then masampal ka ng asawa mo, you also deserve that. No, alam mo kung bakit? Kasi nga baga, may asawa kang tao, tapos lalandi ka pa sa iba. Siyempre, pag uwi mo sa bahay, sampal lang abutin mo. Kasi dito kasi, ang gusto mo lang, gumawala ka. Which is actually, you very dismay for the person po na akala mo, ibibigay lahat ng gusto mo. Mind you guys, no, pinag-isa kayo. Mali po talaga itong mga pare, kasi pinag-isa kayo. Actually, for the two person na magkaiba ang magulang, magkaiba ang environment, pinag-isa po kayo para masuswito ka. Tapos ikaw naman po is maano mo siya. Hindi porke nasabihin na dalawa na kayo, magtutulungan na kayo. Bibihira lang yun. Kaya nga baga, ang marriage counseling ngayon, punong-puno na. No? Now, dito po actually, mind your own things. Tingnan mo kung tama po ang ginagawa mo. Aquarius, kung tama ang ginagawa mo. Kung ikaw ba'y babae, sumusunod ka din po ba sa asawa mo, na hindi ka na po pwedeng maglakwat siya, hindi ka na po pwedeng ganito. So, kung mali ka, and then tanggapin mo.
Hindi naman siya ibig sabihin po na sasaktan ka lang po. Kasi sa akin, marami po akong nakikita diyan sa FB na ganito nga, nasampal ng lalaki. Alam mo ba kung bakit? Kasi nag-uumpisa nito si babae eh. Kung ayaw mong masampal ng asawa mo, huwag ka din pong burara po na ilagay mo talaga itong pisngi mo doon sa kanya hanggang sa masampal ka. Buti sana kung magpipigil yung asawa mo, hindi po. May mga asawa po talaga na kapag nakapag-umpisa na, hindi na po matatapos na hanggang masaktan ka. You know what? Dalawa kayo niyan ang masisira ang buhay. Itong si lalaki na sinaktan ka, na pinag-judge po ng ibang tao po na hindi nakikita yung totoo, yeah, and then, pwede siyang makulong right away. Then ikaw naman po, bagad basag-basag din po ang bungo mo. Sino ang nag-umpisa niyan? Actually, sino? No, ikaw. No? Tapos, pag pig-provoke mo ba siya? Alam mo, may babae na siya, pero pig-provoke mo pa. No? Kung may babae man siya, do something about it. Hindi mo kailangan na i-ano po yung nguso mo dyan para po kahit pag nasuntok ka, bungi-bungi ka, kakaawaan ka ng mga tao. Tapos pag nag-aasawa ka, ang mga tao din po mismo mag-judge sa'yo. I know that one. So, Jesus. No, that's not what I mean. No. Actually, we are already 20 minutes po. No. Kung pag-isahin po natin ito dito, pag dito naman po, iniisip mo na po na lilipat ka, yeah. Kung sakasakali pong sinaktan ka niya, kung ginawa mo na po lahat, tas hindi ka naman po makakaalis, di ka po makapagtrabaho, nawawalan ka na po ng pera, umalis ka. It's also good for you. No? And habang bata ka pa, habang wala, dito naman po, and pag sinasabi mo dito na aalis ka, pagkatapos sumpain mo yung asawa mo, actually, it's also not good. Huwag kang mag-isip po na pa nagsumpa ka ng isang tao, hindi yung babalik sa'yo. Kasi kung sinumpa mo siya, actually, mahihirapan siya ikaw din. Kasi ikaw po ang nagbitaw po ng salita. No? And ito yung sinasabi na patawarin mo kung sinong pagkao. Kasi alam mo kung bakit, kung nagingit-ngit ka sa kanya po, actually, ang kalag niya, alam niya yun. Ang kaluluwa po niya, alam niya po nagingit-ngit ka sa kanya. Kasi hindi din po siya mapakali, and lalo na po ikaw, hindi rin mapapakali. You know why? Kasi two person, hindi man pwede po na iisa lang po ang madadamay. I seen that one, kasi marami na po akong ginagamot po na ganyan. Kung sinumpa po ito ng isang ina, yung isang ganito, ganyan, alam mo bang damay siya? No matter what, dala-dala po niya hanggang kamatayan pong sakit po ng loob niya. Dahil bakit? Nagbitaw po siya ng isang salita na hindi po karapat-dapat para po sa inyong dalawa. Kung gusto mo siyang mapapalaya, palayain mo siya. Kung gusto mong umalis doon sa poder niya, umalis ka. And kung gusto mong mapawal sa kanya, then magpaparitual ka po na maalis po yung sinumpaan ninyong dalawa. No? Actually, sa atin physical, papel lang po yan. Pero sa astral kasi napakahirap nun. Alam mo kung bakit? Pumirma ka doon. Andun yung pangalan mo, pirma mo, sulat kamay mo. Di po ba? Dalawa siya. Pagkatapos pinirmahan pa ng pare as a witness. Ito yung natin. Ito yung natin. Akala ninyo kasi sulat kamay lang. No, actually, it's not. Buong pagkatao mo, pangalan, apelyido, nandidiyan. Tapos sinumpaan ninyo. Ito po yung pinakamahirap po sa inyo, Aquarius. Hindi lang po Aquarius, sa lahat po na nandito po sa akin. No? And dito naman, tingnan natin kung ano yung past nyo. Ang sakit mo dito, actually, lumalabas na po dito yung sakit mo na meron ka na pong problema po sa iyong pag-ihi, pagtulog, lakas, lumbar mo, yung tinatawag po natin na spinal column mo, nagsasakit na po siya. No, kaya po kung minsan po nahihirapan po kayong maglakad. No, and masakit po siya, and ang dugo niyo dahil po ito sa stress. Okay, Aquarius? Tingnan natin kung ano po yung nakaraan nyo. Okay, ang nakaraan po actually ni Aquarius is like
Okay, itong si Aquarius kasi 'no, I don't know prior to the marriage o yung marriage na po sila 'no, parang dito kasi parang bata pa sila 'no, and, very young couple na kung saan na-realize niya kung ano po ang ibig sabihin po na nag-aasawa. And dito naman po kasi parang actually, may problema ka po sa inyo kung saan ka po nanggaling. Parang may nakikita po ako ditong kaluluwa, tapos mga entity po na kung saan member lang po ng pamilya niyo. Dito po may nakita na po ako dito na hirap ka, parang nahihirapan ka pagdating po sa pera 'no, sa katawan mo 'no, and you are parang umalis ka po kasi na babaka saka-sakali ka, hindi mo na hinaharap po yung kahirapan mo, parang umalis ka ba 'no, ito po yung nakikita ko noon. And dito naman pag-anuhan natin ito dito, puwedeng sabihin ko dito na nabibigatan ka 'no, dahil nga po sa sinasabi po natin na yeah, usually masasabi kong ibang sekta, ibang relihiyon 'no, na umalis ka din po doon kasi nabibigatan ka. Pero ang pinaka-aspect po dito is like, dito sana Aquarius, dito sana sa ano mo is yung pinakasentro mo actually is very good, the Wanderer. Actually, the Wanderer is as a symbol of hope, hopeful ka, umaasa ka po na lahat po is matutulungan ka. Di ka po nakikiano sa kahit na sino mga tao, gusto mo pong iwanan itong mga kaluluwa, mga ano. Pero actually dito po is like na-indebted ka po sa isang tao po na nangangako sa iyo pero hindi rin po niya tinupad lahat ng pangako niya sa iyo. And, gusto mo na rin po niya na umalis ka o gusto mo na rin po na umalis po dun sa sitwasyon mo. And you know what? Kailangan mo talagang harapin ang katotohanan po sa ngayon. And dito naman sa future po ng isang Aquarius, sa future ng isang Aquarius, actually, I can see here na parang tumanda na kayo, no? And, may mga apo ka na, may mga anak ka na. I don't know kung umalis ka dito 'no, pero dito parang nakikita ko dito na may mga tao din po na sa ano mo, sa ano mo ba is like sinusundan ka din. Dito kasi parang nasisira po yung tinatawag mo na, spinal column sa likod, pero hindi po siya yung hindi ka nakakalakad. Parang now and then lang po parang may rashes ka, sumasakit ang likod mo. And then, you also thinking kung papaano po ba talaga, bakit ka po nagkakasakit ng ganito. And, itong ganito guys, sinabi ko baga sa inyo na bawat isa po sa atin, wala po actually sakit. Gawa-gawa lang po ito ng mga problema po natin sa buhay sa sobrang pag-iisip. Like say for example po sa diabetes, no? Pero actually dito, wala kang diabetes. Ginagawa ko lang sample dito yung kate kasi nga alam kong may kate ka. Kung may kate ka po dito sa may likod mo o tsaka dito sa may sinapupunan mo, dahil po ito sa sobrang mong pag-iisip. No, and iniisip mo kung ano po ang gagawin mo. Well, actually, dito naman kasi is like, masasabi ko din dito na it's neither negative, neither positive, pero more on sa iyo lang siya ba? No, hindi po nai-involve po yung ibang tao. Kasi dito kasi, although dito, like, nagsawa ka na, nag-ano ka na po sa nobya mo, umalis ka na. Dito naman kasi, although hinarap mo siya, pero more on galit ka na sa mundo, no? Pero dito kasi, maganda kasi siya kasi dito kasi itong dalawa kasi, tig-iisip mo talaga kung ano po ang mangyari. Although sabihin po ko po sa inyo na you will win at the end. Parang mananalo po kayo sa ending po ng buhay po ninyo. Pero actually, parang sabihin ko sa inyo, huli na ba ang lahat? O sabihin ko sa inyo, tumanda na ho ba kayo? Nakaranas na ho kayo ng mga pagsubok na to? And gusto po ninyo na makalaya na po and then hindi mo alam po na sabihin ko sa inyo na parang nawala na kayo or sabihin po tumanda na po kayo o nagkaroon na po kayo ng mga rashes kaya po kayo na-realize niyo kung nasaan po kayo. Dito sa akin guys no ay ang masasabi ko lang po dito sa Aquarius is like at the very young age kasi, no, o kahit anong edad ka pa ngayon na narinig mo to, dapat kasi very, very ano kayo,
yung bagang parang napaka-ano niyo, napaka-aware po ninyo sa mga bagay-bagay po sa paikot niyo. Kasi ang Aquarius kasi minsan magulo po ang utak, 'no. Marunong po talaga sila pagdating po dun sa mga astral, sa ganito. Dito kasi guys, nakikita mo kung anong klaseng pagkatao meron ang asawa mo and you don't happy about that. I'm sorry kung sasabihin ko sa iyo na kasalanan mo rin ito kasi hindi mo kasi tiningnan kung ano po nangyari. Hindi ka po nagiging matapat sa kanya. And dito kasi tumakas ka po sa isang bagay po na actually hindi rin maganda. Tumakas ka sa pamilya mo na mga patay na kasi I know na nakikita mo sila. No, nagtataka ka kung bakit hirap na hirap ka, kung bakit ang mundo po natin is nahihirapan na, no, maraming mga patay, may mga ano, nakikita mo yung mga kapitbahay, no, kung namatay na sila, nakikita mo siya. And andito naman kasi is like, iwanan mo sana 'to. Kaso lang po napunta ka po dun sa tinatawag po natin na relasyon po actually na hindi maganda. Pagdating dito po, I would say na parang nagkaroon na kayo ng edad, pero actually, parang na lalo na kayo po na nabaon, lalo po kayo nabaon sa sitwasyon, may mga naririnig na ho kayo, may mga anak na po kayo, 'no. And I would say na, yes, puwede pong ang iba po sa inyo is pumanaw na. And ang iba naman po is nandidiyan pa, pero ano po ang gagawin, naka-realize man po kayo, huli na po ang lahat. Pero sa akin po guys, no, kung halimbawa bata man po kayo ngayon, it should be. And ako parang kung kaedad ko kayo, kung kaedad ko kayo, kahit ano pang sitwasyon ninyo, you can always be free kasi it's your own choice. Kung sabihin po natin na paano naman na yan, wala na po akong trabaho, saan po ako tutulong? Well, actually, you can always find a way kung gustuhin mo. 'No? Pero ang iba talaga mas pinili po kasi nila na mananatili at magtitiis kasi ito po ang nakaantabay para sa kanila. I don't mind that one because that is also your own choice, 'no? Hindi ko naman puwede na alisin ka po sa sitwasyon mo kung hindi mo siya gusto. Pero kung talagang gusto mo talaga, makakaraos ka po anytime no matter what. Alright guys, thank you very much po sa lahat ng Aquarius. See you again next time po.